Ang katahimikan ay isang uri ng kapangyarihan para kay Miguel Imperial. Sa kanyang penthouse, sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Bonifacio Global City, ang katahimikan ng kanyang sandata, ang kanyang trono, ang kanyang kaharian. Mula sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw niya ang pulso ng syudad, mga ilaw na kumikiin ng mga sasakyang parang mga langgam na gumagapang, ngunit sa loob, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang kaluskos ng mga papeles ang naririnig. Perpekto, kontrolado, walang puwang para sa gulo. At si Liana Reyes o Lian, kung tawagin, ay bahagi ng perpektong katahimikang iyon. Sa loob ng 3 taon, siya ang nagsilbing anino sa mansyon ni Miguel. Kumikilos ng walang ingay, bawat galaw ay may tiyak na layunin. Siya ang nag-aayos ng kanyang kama, naghahanda ng kanyang itim na kape, walang asukal, 2 patak ng gatas at sinisigurong ang bawat sulok ng kanyang mundo ay nasa ayos bago pa man niya ito maisip. Para kay Miguel, si Lian ay isa lamang sa mga piyesang gumagana ng tama sa kanyang buhay, isang presensyang episyente, ngunit halos hindi napapansin. Ngunit sa mga nagdaang linggo, nagsimulang makita ni Miguel ang mga lamat sa perpektong pagganap ni Lian. Nagsimula ito sa isang tasa ng kape. Isang umaga, habang inaabot sa kanya ni Lian ang paborito niyang porselanang tasa, napansin ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Isang panginginig na halos hindi mahahalata, ngunit sapat na para gumawa ng maliliit na alon sa ibabaw ng mainit na likido. Hindi ito pinansin ni Miguel noong una. Marahil ay pagod lamang, ngunit nasundan pa yon. Isang hapon, habang nagpupunas si Lian ng mga salaming bintana, aksidenteng umangat ang manggas ng kanyang uniforme. Sa isang saglit na yon, nasilayan ni Miguel ang isang maitim na pasa sa braso nito. Mabilis itong ibinaba ni Lian, ang mukha ay blangko, na para bang walang nangyari. Ngunit nakita ito ni Miguel. Ang imahe ay nanatili sa kanyang isipan, isang mantsa sa kalinisan ng kanyang paningin. Sino ang gagawa niyon sa kanya? May problema ba siya sa bahay? Ngunit ang mga tanong ay nanatili lamang sa kanyang isipan. Hindi siya sanay magtanong ng mga personal na bagay. Ang kanyang mga empleyado ay mga empleyado, hindi mga kaibigan. Ang pinakamatindi ay ang mga tawag sa telepono. Dati hindi niya kailanman naririnig na nakikipag-usap si Lian sa telepono habang nasa trabaho. Ngunit ngayon, madalas niya itong marinig na bumubulong sa kusina o sa utility room. Ang boses ay puno ng pag-aalalang pilit itinatago. Kumusta ang lagnat niya? Narinig niyang sabi nito. Isang araw, ang boses ay halos pighati. Nainom ba niya ang gamot sa tamang oras? Pakisabi, magpapagaling siya. Dadating ako agad pagkatapos ng trabaho. Sino ang may lagnat, anak kapatid? Ang isip ni Miguel na sanay sa mga numero at kontrata ay napuno ng mga espekulasyong hindi niya maintindihan. Bakit niya ito iniisip? Sa tuwing nakikita niya si Lian pagkatapos ng mga tawag na yon, nakikita niya ang pagbabago. Ang dating blangkong ekspresyon ay napapalitan ng isang nakatagong kalungkutan. Ang mga balikat na dati tuwid ay bahagyang bumabagsak sa bigat ng isang problemang hindi niya sinasabi. Ang mga mata niya na dati nakatuon lamang sa trabaho ay tila lumilipad sa malayo patungo sa isang lugar na hindi abot tanaw ni Miguel. Ang babaeng dati isang anino lamang ay unti-unting nagkakaroon ng hugis ng bigat ng isang misteryong sumisira sa kontroladong mundo ni Miguel. Nagsimula siyang magmasid. Napansin niya kung paano ito humihinga ng malalim bago pumasok sa umaga na para bang nag-iipon ng lakas. Napansin niya ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito na hindi kayang takpan ng anumang kolorete. At napansin niya ang mga saglit na pagtigil nito sa gitna ng gawain. Nakatingin sa kawalan ang mga kamay ay nakakuyom. Isang Biyernes ng hapon habang tinatapos ni Miguel ang isang mahalagang report, nangyari ang hindi niya inaasahan. Mag-alas 5 na oras na ng uwian ni Lian.
Karaniwan sa mga sandaling ito, tahimik na siyang mag-iimpake ng kanyang mga gamit magpapaalam ng magalang at aalis. Ngunit sa hapong iyon, isang malakas na tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Nakita ni Miguel mula sa kanyang opisina kung paano dinampot ni Lian ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pagod ay naging pagkabigla at pagkatapos ay purong takot. "Hello," sagot niya, ang boses ay nanginginig. Isang sandali ng katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. At pagkatapos ang pagsabog, "Ano?" Mataas ang lagnat, sinusuka ang gamot, nanlaki ang mga mata ni Lian at nabitawan niya ang basahang hawak. Bumagsak ito sa makintab na sahig ng walang tunog. Si Leo. Kumusta si Leo? Ang pangalang iyon, Leo, ay tumatak sa isipan ni Miguel. Sige. Papunta na ako." "Huwag ninyo siyang iiwan. Papunta na ako," ibinaba niya ang tawag. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Hindi na siya ang Lian na kalmado at episyente. Sa harap ni Miguel, ang babaeng nakita niya ay isang ina, isang kapatid, isang taong natataranta at puno ng pag-aalala. Ang kanyang profesional na maskara ay basag na basag. Napatakbo siya papunta sa kanyang locker, ang mga galaw ay padalos-dalos. Sa kanyang pagmamadali, nabunggo niya ang isang maliit na mesa sa pasilyo. Nahulog ang isang florera, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang kanyang bag, hindi na nag-abalang magpaalam, at tumakbo palabas ng pinto. Ang mga mata ay namumula na sa nagbabadyang mga luha. Naiwan si Miguel na nakatayo, ang report na hawak ay nakalimutan na. Ang katahimikan ng kanyang penthouse ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong alingaw-ngaw ng takot at pagmamadali. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang totoong tao sa likod ng uniforme. At ang taong iyon ay nasasaktan. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing huwag makialam. Hindi niya ito problema. Ngunit ang isa pang bahagi, isang bahaging hindi niya alam na mayroon pala siya ay hindi mapakali. Ang imahe ni Lian na tumatakbo, ang desperasyon sa kanyang boses, ang pangalang Leo, lahat ay umuukit sa kanyang isipan. Tumayo siya, lumakad patungo sa bintana at tinanaw ang babaeng papalabas. Gusali, humaharang ng taxi sa gitna ng dagsaan ng mga sasakyan. At doon sa gitna ng kanyang perpektong mundo, gumawa si Miguel Imperial ng isang desisyong hindi nakabase sa lohika o sa negosyo. Isang desisyong hindi nagmula sa isip, kundi sa isang damdaming hindi niya mapangalanan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tinungo ang elevator. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang sundan ang taxi na yon. Kailangan niyang malaman kung anong mundo ang naghihintay sa likod ng mga lamat na ngayon lang niya napansin. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan niya sa dulo ng daang ito, pero sigurado siyang pagkatapos ng araw na ito, wala nang babalikan pa sa dati niyang katahimikan. Ang mamahaling SUV ni Miguel ay tila isang alien na sasakyan sa mundong pinasok nito. Ang malalapad at malinis na kalsada ng BGC ay napalitan ng makikitid na daan na puno ng lubak. Ang mga nagtataasang gusaling salamin ay naging dikit-dikit na mga bahay na may iba't ibang kulay ng pintura. Ang iba'y kupas na sa tindi ng sikat ng araw at buhos ng ulan. Ang disiplinadong daloy ng trapiko ay naging magulong sayaw ng mga tricycle jeep at mga batang naghahabulan sa kalsada. Sinusundan niya ang taxi ni Lian mula sa ligtas na distansya. Habang papalayo sila sa syudad at papalapit sa Laguna, nararamdaman ni Miguel ang pag-iba ng hangin. Mas mainit, mas maalikabok, mas totoo. Sa bawat pagliko ng taxi, lalong lumalalim ang kanyang pagtataka. Ano ang ginagawa ko rito? Bakit ko siya sinusundan? Ito ay paglabag sa kanyang pribadong buhay. Ngunit ang imahe ng takot
sa mga mata ni Lian kanina ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-aalinlangan. Huminto ang taxi sa dulo ng isang makitid na eskinita. Bumaba si Lian, ang pagkataranta ay bakas pa rin sa bawat hakbang. Nag-abot siya ng bayad at halos takbuhin ang looban na wala sa paningin ni Miguel. Nag-atubili si Miguel. Ang kanyang sasakyan ay masyadong malaki para pumasok sa eskinita. Ipinark niya ito sa gilid ng pangunahing kalsada, inlock ang mga pinto at bumaba. Agad siyang nakakuha ng mga tingin. Ang kanyang suot na mamahaling polo shirt at leather na sapatos ay sumisigaw ng pagkakaiba sa lugar na yon. Ang mga nag-uusyosong kapitbahay ay sumisilip mula sa kanilang mga bintana. Ang mga tambay sa kanto ay napatigil sa kanilang kwentuhan. Naramdaman ni Miguel na para siyang isang mananakop na pumasok sa teritoryong hindi kanya. Huminga siya nang malalim at sinimulan ang paglakad papasok sa eskinita. Ang amoy ng nilulutong ulam ay humalo sa amoy ng alikabok. Ang sigawan ng mga bata ay nagsasabayan sa ugong ng mga dekuryenteng bentilador. Ang mga nakasampay na damit ay parang mga banderitas na sumasayaw sa hangin. Sa dulo ng kanyang paglalakad, nakita niya ang bahay na pinasukan ni Lian. Maliit ito yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at hollow blocks, ngunit malinis. Ang bakuran sa harap, kahit semento lamang, ay walang kalat. May mga paso ng halaman sa gilid, halatang inaalagaan. Ito ang unang beses na nakita ni Miguel ang isang bagay na personal tungkol kay Lian, isang babaeng kahit sa gitna ng hirap ay pinapanatili ang kaayusan. Bago pa man siya makakatok, narinig niya ang mga boses mula sa loob. "Tahan na anak, tahan na Leo." Nandito na si tita, boses yon ni Lian, puno ng pighati at pagmamahal. Kasunod nito ang iyak ng isang bata. Isang iyak na mahina, ngunit puno ng sakit. "Mataas pa rin ang lagnat niya, Lian," sabi ng isang boses ng lalaki, mahina at tila hirap magsalita. Ayaw uminom ng gamot, isinusuka lang. Narinig din niya ang mahinang ubo, isang ubo, na tila galing sa isang taong matagal nang may karamdaman. Ang puso ni Miguel ay nagsimulang bumigat. Ang nakikita niya ay hindi na lamang isang empleyadong may problema. Nakikita niya ang buong bigat ng isang mundong hindi niya kailanman inakala. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at kumatok. Mahina sa una, pagkatapos ay medyo mas malakas. Ang pinto ay bahagyang bumukas. Si Lian ang nagbukas nito. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ang buhok ay magulo. Ngunit nang makita niya kung sino ang nasa labas, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng lubos na pagkabigla. "Sir Miguel," halos pabulong niyang sabi. "Anong ginagawa ninyo rito?" Mula sa siwang ng pinto, nasilayan ni Miguel ang lahat. Ang isang batang lalaki, mga 7 taong gulang na nakahiga sa isang lumang sofa, balot ng makapal na kumot at nanginginig. Ang balat nito'y maputla at ang mga matay namumugto. Sa isang sulok nakaupo sa isang wheelchair, ang isang matandang lalaki, ang kalahati ng katawan ay tila walang buhay. At sa likod sa isang maliit na papag, may isa pang babae, mas matanda na nakahiga at tila hirap huminga. Ang amoy ng gamot Vicks Vaporub at effervescent oil ay nanunuot sa hangin. Ang buong eksena ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. Nawala ang lahat ng kanyang inihandang salita. "Nakita kitang umalis. Nag-alala ako," sabi niya sa wakas. Ang boses ay hindi niya makilala. Tumingin si Lian sa likod niya sa kanyang pamilya, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Miguel. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay naging pagtatanggol. Ang kanyang likod ay tumuwid. "Salamat po sa pag-aalala, sir. Pero ayos lang kami." Sabi niya, ang boses ay formal, pilit na ibinabalik ang pader sa pagitan nila. "Hindi siya mukhang ayos," sabi ni Miguel tumuturo sa bata. "Dalhin natin siya sa ospital." "Ako na ang bahala sa lahat." Iyon ang maling salitang binitawan niya. Ang alok ng pera, ang alok ng tulong, na tila isang limos, ay siyang nagsindi ng apoy sa mga mata ni Lian. Hindi mariin niyang sabi, "Hindi namin kailangan ng awa ninyo, sir.
Ang pagdiin sa salitang sir ay parang sampal. Kaya namin to. Palagi naming kinakaya. Lian, hindi ito awa, pilit ni Miguel. Ito ay pagtulong. Hayaan kayong ano. Sir, putol niya ang boses ay tumaas na. Hayaan kayong pumasok dito at bayaran ang mga problema namin para gumaan ang loob ninyo. Hindi po kami proyekto o kawanggawa. Pamilya ko po ito at responsibilidad ko sila. Napatulala si Miguel. Sa lahat ng mga negosasyon na kanyang pinagdaanan, sa lahat ng mga matitigas na kausap na kanyang hinarap, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong uri ng paninindigan. Isang paninindigan na nagmumula hindi sa kapangyarihan, kundi sa purong dignidad. Bago pa siya makasagot dahan-dahan, nang isinara ni Lian ang pinto. Salamat po ulit sa pagpunta, sabi niya, bago tuluyang magsara ang siwang. Pero sana po ito na ang huli. Click! Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Naiwan si Miguel sa labas nakatayo sa gitna ng eskinita mag-isa. Ang mga usyosong mata ng mga kapitbahay ay tila mas tumitindi. Naramdaman niya ang hiya ang pagkatalo at isang damdaming bago sa kanya paghanga. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, ang isip ay gulong-gulo. Habang papalayo siya sa lugar na yon, ang imahe ng bahay ni Lian ay hindi maalis sa kanyang isipan, ang batang may sakit, ang lalaking nasa wheelchair, ang babaeng nakahiga, at si Lian nakatayo. Sa gitna ng lahat ng yon, matatag at hindi sumusuko. Pagbalik niya sa kanyang tahimik at malinis na penthouse, ang kaibahan ng dalawang mundo ay sumampal sa kanya ng mas malakas. Ang kanyang malawak na espasyo ay tila naging isang kulungan. Ang kanyang katahimikan ay naging isang nakabibinging ingay ng pagkakasala. Naupo siya sa kanyang mamahaling leather na sofa, ngunit hindi siya mapakali. Alam niyang tama si Lian. Hindi niya matatanggap ang tulong kung iaalok niya ito ng direkta. Kailangan niya ng ibang paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Ricardo. Ricardo, sabi niya, ang boses ay seryoso at desidido. Kailangan ko ng pabor. Maghanap ka ng pinakamahusay na private nurse na available. Ayusin mo ang isang home service package 2 beses sa isang araw para sa isang pasyente sa Laguna. Ibibigay ko sa iyo ang address. Bayaran mo ang serbisyo para sa 1 buwan. Gamitin mo ang personal kong pondo. Masusunod, sir, sagot ni Ricardo. Para kanino po ito? Huminga ng malalim si Miguel. At Ricardo, siguraduhin mong hindi niya malalaman na galing sa akin. Sabihin mong galing sa isang foundation o kung anuman. Gawin mo ang lahat para hindi niya malaman. Maliwanag. Maliwanag na maliwanag, sir. Ibinaba ni Miguel ang telepono. Nakatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, ang mga ito'y tila walang kabuluhan. Isinara sa kanya ang pinto kanina, ngunit sa halip na sumuko, isang bagong pinto ang nagbukas sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa awa. Ito ay tungkol sa pag-unawa. At sa gabing iyon, nagsimula siyang maintindihan. 2 araw ang lumipas. Para kay Lian, ang bawat araw ay isang laban, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa trinsera. Ang pagdating ni Nurse Evelyn, isang babaeng nasa edad 50, na may malumanay na ngiti at ekspertong mga kamay, ay parang isang himala. Dumadating siya tuwing umaga at gabi sa eksaktong oras. Sinusuri niya ang vital signs ng ina ni Lian, tinutulungan itong maligo sa kama at tinitiyak na naiinom nito ang mga gamot sa tamang paraan. Kinakausap niya ang matanda nang may paggalang at pasensya na nagdulot ng bahagyang kislap sa mga matang matagal ng pagod. Maging ang ama ni Lian ay tila gumaan ang pakiramdam, nakikipagkwentuhan kay Nurse Evelyn tungkol sa mga dati niyang trabaho bilang OFW. Gumaan ang pasanin ni Lian. Nagkaroon siya ng ilang dagdag na oras para asikasuhin ang mga bata at makatulog ng mas mahimbing.
Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang isang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang nagbabayad para sa lahat ng ito? Sinabi ni Nurse Evelyn na galing daw ito sa isang pribadong foundation na tumutulong sa mga pamilyang may malubhang karamdaman. Ngunit si Lian ay hindi isinilang kahapon. Alam niyang ang mga foundation ay may mahabang proseso, mga papeles, interview pag-aproba. Ang tulong na ito ay dumating ng napakabilis, napakaperpekto. May isang tao lamang siyang naiisip. Kaya naman, nang sumunod na Lunes sa kanyang pagpasok sa penthouse ni Miguel, dala niya hindi lamang ang kanyang bag, kundi pati na rin ang bigat ng isang utang na loob na hindi niya hiningi. Hinintay niya ang tamang pagkakataon nang mag-isa na lamang sila sa malawak na kusina habang nagtitimpla siya ng kape para dito nagsalita siya ng hindi lumilingon. Kayo po ang nagpadala sa nurse, hindi po ba? Napatigil si Miguel sa pagbabasa ng dyaryo. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ang tanong. Ibinaba niya ang dyaryo at tiningnan si Lian ng diretso. Oo, simpleng sagot niya. Humarap si Lian, ang mga mata ay may halong pasasalamat at hinanakit. Sinabi ko po sa inyo na kaya namin. Hindi po kami namamalimos. Tumayo si Miguel at lumapit ng bahagya, ngunit pinanatili ang distansya. Hindi ito limos, Lian, at alam kong kaya ninyo. Nakita ko. Huminga siya ng malalim, pero nakita ko rin na hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi ito awa. Respeto ito. Napakunot ang noo ni Lian. Respeto, oo. Respeto sa lakas mo. Sa tapang mo. Para kang isang sundalong lumalaban sa giyera nang walang armas. Ang ginawa ko lang ay mag-abot ng isang baluti. Hindi para ipanalo ang laban para sa'yo, kundi para protektahan ka habang lumalaban ka. Natigilan si Lian. Sa buong buhay niya ang tingin sa kanya ng mga tao ay babaeng kaawa-awa o babaeng matapang. Ngunit ngayon lang, may nakakita sa kanya bilang pareho isang taong malakas, ngunit nangangailangan din ng tulong. Ang mga salita ni Miguel ay tumago sa pader na matagal na niyang itinatayo. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang empleyado, kundi bilang si Liana. Ang nanay ko, may end-stage renal failure na siya, mahina niyang sabi. 3 beses sa isang linggo ang dialysis. Mahal ang gamutan kaya doble kayod ako. Ang tatay ko naman, dati siyang OFW sa Saudi. Karpintero. Isang araw nahulog siya mula sa scaffolding. Umuwi siyang lumpo ang kalahati ng katawan. Ang mga anak ng ate ko naman, napatigil siya, tila ayaw nang ituloy. Hindi na nagtanong si Miguel. Ang mga impormasyong yon ay sapat na. Ang bigat ng mundo ay nasa balikat nga ng babaeng ito. Mula sa araw na yon nagbago ang lahat. Si Miguel ay nagsimulang dumalaw sa bahay nila, hindi na patago. Sa una nagdadahilan siyang may iuutos lang, ngunit di nagtagal ang kanyang mga pagbisita ay naging regular na. Dumarating siya tuwing hapon pagkatapos ng kanyang mga meeting. May dala siyang Jollibee para kay Leo at Maya na tuwang-tuwa at tinawag na siyang Tito Miguel. Minsan ay may dala siyang prutas para sa mga magulang ni Lian. Nauupo siya sa tabi ng ama nito, nakikinig sa mga kwento tungkol sa buhay sa disyerto o simpleng nanonood ng TV kasama nito. Pinapanood ni Lian ang lahat mula sa malayo. Nakikita niya kung paano nawawala ang pagka-CEO ni Miguel sa tuwing kaharap niya ang kanyang pamilya. Nakikita niya ang isang lalaking marunong makinig, isang lalaking hindi nandidiri sa kanilang maliit at masikip na bahay. Nakikita niya kung paano napapangiti ni Miguel ang kanyang mga pamangkin, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa mga ito. Ang pader sa puso ni Lian ay unti-unti nang gumuho, ladrilyo, bawat ladrilyo. Isang Biyernes ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata at ang mga matatanda, naiwan silang dalawa sa maliit na sala. Nag-aayos si Lian ng mga laruang ikinalat ni Maya. Si Miguel naman ay nakaupo lang, pinapanood siya. Hindi ka pa ba napapagod, tanong ni Miguel? Ang boses ay malumanay.
Nag-angat ng tingin si Lian. Sanay na po. Huwag mo nang gamitin ang po. Sabi ni Miguel na may maliit na ngiti. Pakiramdam ko ang tanda-tanda ko na. Napangiti rin si Lian, isang nangiting totoo at walang halong pag-iingat. Sanay na ako, Miguel. Tumayo si Miguel at tinulungan siyang damputin ang ilang mga libro. Sa kanilang paggalaw, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang simpleng pagdampi, ngunit para itong kuryenteng gumapang sa kanilang mga braso. Napatingin sila sa isa't isa. Sa isang saglit na yon, nawala ang lahat. Nawala ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Nawala ang amo at ang empleyado. Ang tanging naroon ay isang lalaki at isang babae nakatingin sa isa't isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang sala. Ang hangin ay tila bumigat. Ang tibok ng puso ni Lian ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nakita niya sa mga mata ni Miguel ang isang bagay na hindi niya pa nakikita. Dati isang paghanga, isang pagkalito, isang hindi maipaliwanag na paglalapit. Ang titigan ay tumagal ng ilang segundo, ngunit para itong isang buong buhay. Si Lian ang unang bumitaw. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang pisngi ay nag-iinit. Kailangan ko nang tingnan si nanay, sabi niya, umiiwas ng tingin at mabilis na naglakad patungo sa silid ng kanyang ina. Naiwan si Miguel na nakatayo, ang puso ay kumakabog din ng malakas. Alam niya sa sandaling iyon, ang relasyon nila ay hindi na kailanman magiging simple. Ang pagtulong niya ay hindi na lamang tungkol sa responsibilidad o respeto. May iba nang umuusbong isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan at parehong kinatatakutan. Pagbalik ni Lian mula sa silid ng kanyang ina, sinubukan niyang ibalik ang normalidad. Okay naman siya, tulog na, sabi niya, ngunit ang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Tumangulang si Miguel. Ang dating komportableng katahimikan sa pagitan nila ay napalitan ng isang tensyon na halos mahahawakan. Gabi na, sabi ni Miguel sa wakas, bumabawi sa kanyang sarili. Kailangan ko nang umalis. Sige, mabilis na sagot ni Lian na para bang naghihintay lang sa mga salitang iyon. Sinamahan niya si Miguel hanggang sa labas ng eskinita. Walang nagsasalita habang naglalakad sila sa ilalim ng ilaw ng buwan at ng mga poste. Nang makarating sila sa sasakyan ni Miguel, humarap ito sa kanya. Mag-iingat ka, Lian, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay may mas malalim na kahulugan. Ikaw din, sagot niya. Walang ngitian, wala nang paalam. Isang tingin lamang na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sumakay si Miguel sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Pinanood siya ni Lian hanggang sa mawala ang mga pulang ilaw nito sa dulo ng kalsada. Pagpasok niya sa bahay, napasandal siya sa pinto at napapikit. Ang init ng kamay ni Miguel ay nararamdaman pa rin niya. Ang titig nito ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pagod o sa mga problema, kaya hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog dahil sa isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Isang damdamin na kasing nakakatakot ng kanyang mga problema, ngunit kasing init din ng isang bagong pag-asa. At alam niya kahit anong pilit niyang itulak palayo, darating ang araw na hindi na niya ito kayang labanan pa. Ang mga sumunod na araw ay isang sayaw ng pag-iwas at paglalapit. Sa mansyon, si Lian ay bumalik sa kanyang propesyonal na pag-uugali. Bawat galaw ay sinusukat, bawat salita ay formal. Ngunit hindi na maikukubli ng kanyang uniforme ang kaba sa tuwing nasa malapit si Miguel. Nararamdaman niya ang presensya nito kahit nakatalikod, naririnig ang bawat paghinga nito sa kabila ng katahimikan. Si Miguel naman sa kanyang parte ay tila mas lalong naging tahimik. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi na tulad ng dati na malamig at malayo. Ngayon, ang kanyang katahimikan ay puno ng pagmamasid ng mga tingin na tumatagal ng ilang segundo bago niya ito bawiin. Madalas niya itong natatagpo ang nakatitig sa kanya habang nagpupunas siya ng mesa
o nag-aayos ng mga bulaklak ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya binibigkas. Ngunit ang kanilang pag-iwas ay natatapos pagdating ng hapon kapag si Miguel ay kusang nagmamaneho patungo sa bahay ni Lian. Doon sa maliit na espasyo ng kanyang mundo, nawawala ang lahat ng pader. Nagiging Tito Miguel siyang muli na nakikipaghabulan sa mga bata. At si Lian naman ay nagiging si Liana na naghahanda ng merienda habang may maliit na ngiti sa labi. Isang Biyernes ng gabi, ang pagod ay tila doble ang bigat sa mga balikat ni Lian. Pagkatapos ng maghapong trabaho, umuwi siya at nadatnan ng ina na medyo masama ang pakiramdam. Si Leo naman ay may kaunting sipon. Tumakbo siya buong gabi mula sa pag-aasikaso sa gamot ng ina sa pagpapakain sa mga bata hanggang sa paglalaba ng mga damit na naipon. Dumating si Miguel bandang 8:00 dala-dala, ang paboritong lugaw ng ina ni Lian mula sa isang kilalang restaurant. Nadatnan niya si Lian na nakaupo sa labas ng kanilang bahay sa isang maliit na sementong upuan. Nakatingin sa malayo, ang mukha ay blangko sa sobrang pagod. Mukhang kailangan mo nito, sabi ni Miguel. Iniaabot ang isang tasa ng mainit na tsokolate na binili niya para sa kanya. Kinuha ito ni Lian nang walang salita. Ang init ng tasa ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Naupo si Miguel sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinahayaan lang siyang damhin ang sandaling iyon ng kapayapaan. Salamat, bulong ni Lian pagkatapos ng ilang minuto. Salamat sa lahat. Wala yun, sagot ni Miguel. Nakita ko lang kung gaano kakapagod. Huminga ng malalim si Lian. Sa gabing iyon, sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang ligtas siyang maging mahina sa harap niya. Minsan simula niya ang boses ay halos hangin lang. Napapaisip ako kung hanggang kailan ko ito kakayanin. Parang isang gulong na paikot-ikot lang. Trabaho, bahay, gamot, bayarin. Walang katapusan. Hindi sumagot si Miguel. Hinayaan niya lang itong magsalita. Pero kapag nakikita ko ang mga bata na tumatawa o kapag ngumingiti si nanay, kahit saglit, parang nabubura lahat. Nagkakaroon ulit ng dahilan para bumangon kinabukasan. Tumingin siya kay Miguel, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa, pero nakakapagod pa rin. Sa sandaling iyon, ang nakita ni Miguel ay hindi ang matapang na si Lian na lumalaban. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod, na isang babaeng nangangailangan ng masisilungan. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod nito, isang simpleng pag-alo. Ngunit ang simpleng pagdampi na yon ay nagdala ng libo-libong emosyon. Hindi umalis si Lian. Sa halip, bahagya siyang sumandal dito na para bang yun ang unang pagkakataon na pinayagan niya ang sariling may sumalo sa kanya. Hindi mo kailangang kayanin lahat ng mag-isa. Lian, bulong ni Miguel. Ang kanyang hininga ay mainit sa tabi ng tenga nito. Nag-angat ng tingin si Lian. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, ang kanyang mga mata ay kumikinang dahil sa mga luhang hindi na niya napigilan. Nakita ni Miguel ang lahat sa mga matang yon, ang kanyang pagod, ang kanyang lakas, ang kanyang takot, at isang bagong damdamin na sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman din niya. Hindi na niya alam kung sino ang unang gumalaw. Marahil ay pareho sila. Dahan-dahan na parang sinusubukan ang bawat milimetro ng espasyo, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Pinanood niya ang pagpikit ng mga mata ni Lian, isang tahimik na pagsang-ayon. At pagkatapos ay naramdaman niya ang mga labi nito. Malambot, bahagyang nanginginig, at may lasa ng tsokolate at ng alat ng kanyang mga luha. Hindi iyon isang halik na puno ng pagnanasa. Iyon ay isang halik na puno ng pag-unawa ng ginhawa ng isang pag-amin sa isang damdaming matagal na nilang itinatago. Sa ilalim ng tahimik na gabi, sa gitna ng isang mundong puno ng gulo, natagpuan nila ang isang sandali na para lamang sa kanila. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit ang kanilang mga noo
ay magkadikit. Parehong habol ang hininga. Miguel, bulong ni Lian ang pangalan niya, ay parang isang dalangin at isang babala. Shh! Sabi niya, hinahaplos ang pisngi nito. Alam ko, pareho nilang alam. Ang halik na yon ay isang hangganan, isang linyang kanilang tinawid. Wala nang balikan sa dati. Hindi na sila amo at empleyado. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang marangyang sasakyan na huminto hindi kalayuan sa kanto. Bumukas ang bintana nito at mula sa dilim ay lumitaw ang isang mukhang pamilyar kay Miguel, isang mukhang perpekto, may matalas na mga mata at isang ngiting hindi umaabot sa mga ito. Si Isabel Suarez. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na. Nakita niya ang lahat. Ang pagiging magkalapit ni na Miguel at Lian, ang intimasya ng sandali. Ang tingin niya ay tumagos mula kay Miguel puno ng pagkabigla at galit patungo kay Lian puno ng paghamak at pagbabanta. Mabilis na lumayo si Lian kay Miguel na para bang napaso. Ang init ng halik ay napalitan ng lamig ng takot. Tumaas ang kilay ni Isabel at may isang mapanuyang ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang bintana at pinaandar ang sasakyan palayo. Iniwan ang isang makamandag na katahimikan. Ang mahika ng gabi ay biglang naglaho. Sino siya, tanong ni Lian, ang boses ay nanginginig. Napapikit si Miguel, ang kanyang panga ay nagtiim. Isang tao mula sa nakaraan ko. Ngunit alam nilang pareho na hindi lang iyon. Ang paglitaw ni Isabel ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay isang anunsyo. Isang babala. Ang kanilang pribadong mundo ay hindi na pribado. At ang hangganan na kanilang tinawid ay hindi lang nagbukas ng pinto sa pagmamahalan, kundi pati na rin sa isang panganib na ngayon pa lang nila sisimulang harapin. Ang pagpapakita ni Isabel Suarez ay parang isang multo na nag-iwan ng malamig na hangin sa pagitan ni na Miguel at Lian. Kinabukasan sa mansyon, sinubukan nilang kumilos na parang walang nangyari, ngunit ang bigat ng hindi nabibigkas na babala ay nanatili. Si Lian ay mas naging maingat, ang kanyang mga galaw ay mas mabilis na para bang anumang oras ay may panganib na darating. Si Miguel naman ay palaging nakakunot ang noo, madalas nakatingin sa kanyang telepono na tila naghihintay ng isang tawag na ayaw niyang matanggap. Dating kasintahan niyon ang sinabi ni Miguel nang subukan niyang ipaliwanag kung sino si Isabel. Matagal na kaming tapos, pero komplikado siya. Hindi na nagtanong si Lian. Ang salitang komplikado ay sapat na para sabihin sa kanya na ang babaeng iyon ay hindi basta-basta. Hindi nagtagal na patunayan niya ito. Isang Sabado ng hapon, habang naglalaro sina Leo at Maya sa kanilang maliit na bakuran, isang itim at makintab na van ang huminto sa tapat ng kanilang eskinita. Bumaba mula rito ang dalawang lalaking nakauniporme at sa likod nila si Isabel Suarez. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na halatang mamahalin ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang muka ay may suot na isang nangiting puno ng kabutihang loob, isang nangiting pekeng-peke sa paningin ni Lian. Natigilan si Lian sa may pinto. Ang kanyang ama na nasa wheelchair ay napatingin din. Magandang hapon po, bati ni Isabel. Sa malamyos na boses lumalakad papasok sa kanilang bakuran na para bang pag-aari niya ito. Nandito po kami mula sa Suarez Foundation. Narinig po namin ang kalagayan ng inyong pamilya at nais po naming mag-abot ng kaunting tulong. Sa isang senyas niya ibinaba ng dalawang lalaki ang laman ng van, mga kahon ng dilata sako, ng bigas, mga laruan, at isang malaking basket na puno ng mga imported na prutas at tsokolate. Ang lahat ng ito ay inilagay sa gitna ng kanilang bakuran, isang bundok ng karangyaan, sa gitna ng kanilang simpleng pamumuhay. Lumabas si Lian, ang kanyang puso
ay kumakabog sa galit. Alam niya kung ano ito. Hindi ito tulong. Ito ay isang pag-atake. Salamat po sa inyong pag-aalala. Ma'am, sabi ni Lian, pinipilit na maging kalmado at magalang. Pero hindi po kami nangangailangan ng tulong. Tumingin si Isabel sa kanya, ang mga mata ay nanguusig. O iha, huwag ka nang mahiya. Sabi niya, ang boses ay parang pulot na may lason. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang buhay. Walang masama sa pagtanggap ng tulong, lalo na kung galing sa mga taong may mabuting puso. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa pagkatao ni Lian. Ang pagkain ay para sabihing gutom sila. Ang laruan ay para ipamukhang kulang ang naibibigay niya sa mga bata. Ang buong eksena ay isang palabas at siya ang ginagawang kaawa-awa. Ang mga kapitbahay ay nagsimula nang magsilabas na curious sa kaguluhan. Hindi po kami naghihirap, mariing sabi ni Lian. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas na. Mayroon po kaming sapat. At higit sa lahat, meron po kaming dignidad. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Isabel. Dignidad, iha. Ang dignidad ay hindi nakakabili ng gamot para sa dialysis o nakakapagpagaling ng isang lumpo. Tumingin siya sa paligid sa mga kupas na pader ng bahay. Ang dignidad ay isang luho na hindi para sa lahat. Iyon na ang huling patak. Ang dugo ni Lian ay kumulo. Lumakad siya patungo sa malaking basket ng prutas na nakapatong sa ibabaw ng mga kahon. Hinawakan niya ito ng may panggigigil. Tama po kayo, sabi ni Lian. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Hindi para sa lahat ang dignidad, lalo na sa mga taong ginagamit ang kahirapan ng iba para lang iparamdam sa sarili nila na sila ay mas mataas. At sa harap ng lahat, sa harap ni Isabel, ng mga kapitbahay at ng kanyang sariling pamilya, itinapon ni Lian ang basket sa lupa. Kalabog gumulong ang mga mansanas, ubas at mamahaling tsokolate sa sementadong sahig. Ang ilan ay nadurog, ang iba ay nagkalat. Natigilan si Isabel. Ang kanyang pekenggam ng ngiti ay naglaho na palitan ng purong gulat at galit. Hindi niya inaasahan ang ganitong paglaban. Ang kahirapan namin ay hindi ang iyong entablado. Para sa iyong palabas, sigaw ni Lian, ang mga luha ng galit ay namumuo sa kanyang mga mata. Kung gusto ninyong tumulong, tumulong kayo ng walang kamera, ng walang manonood. Pero kung ang layunin ninyo ay ipahiya kami, pasensya na. Pero hindi namin ibebenta ang aming pagkatao kapalit ng inyong mga delata. Ang mga kapitbahay ay napasinghap. Ang ama ni Lian ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Napatayo si Isabel, ang kanyang postura ay naging matigas. How dare you, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala kang utang na loob. Utang na loob. Para saan, sagot ni Lian? Sa pagyurak sa aming tahanan, alisin ninyo ang mga basura ninyo dito. Ngayon din. Nagtiimang bagang ni Isabel. Tumingin siya kay Lian ng may matinding pagbabanta. Magbabayad ka para dito. Sabi niya sa mahinang boses, isang pangakong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tumalikod siya, nagmarcha palabas ng eskinita at sumakay sa kanyang van. Pinaharurot ito palayo, iniwan ng gulo at ang katahimikang puno ng tensyon. Naiwan si Lian na nanginginig, ang adrenaline ay unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Pinulot niya ang isang nadurog na mansanas at itinapon sa basurahan. Nang lumingon siya, nakita niya ang mga mata ng kanyang ama na puno ng pag-aalala. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya, ang kanyang boses ay basag na. Tumango ang kanyang ama. Mas tama pa sa tama, anak. Ipinagmamalaki kita. Ang mga salitang yon ay sapat na. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Lian na ito ay simula pa lamang. Ang babaeng iyon ay hindi titigil. Napatunayan niyang hindi siya madaling matakot, kaya't alam niyang ang susunod na gagawin ni Isabel ay hindi na idadaan sa harap-harapan. Ito ay magiging isang atake mula sa anino, isang atake na hindi niya nakikita
at mas delikado. Kinagabihan, tinawagan niya si Miguel at ikinuwento ang nangyari. Narinig niya ang pagtiim ng bagang ni Miguel sa kabilang linya. "Haharapin ko siya," sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng galit. "Huwag mabilis," na sabi ni Lian. Iyon ang gusto niya. Ang gusto niya ay guluhin tayo. Kung papatulan mo siya, panalo na siya. Hayaan mo na. Kinaya ko siya kanina, kakayanin ko ulit. Isang mahabang katahimikan. "Mag-ingat ka, Lian." "Please," sabi ni Miguel. "Hindi mo kilala si Isabel. Kapag nasaktan siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nasisira ang taong sa tingin niya ay umagaw sa kung ano ang dapat ay sa kanya. Ang babala ay malinaw." At sa puso ni Lian kasabay ng tapang ay ang pagsibol ng isang bagong takot. Ang giyera ay nagsimula na at siya ang kanyang pamilya. At ang relasyong nagsisimula pa lang mamukadkad ay nasa gitna ng lahat ng ito. Pagkatapos ng komprontasyon kay Isabel, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buhay ni Lian. Wala nang mga charity visit, wala nang mga kakatwang tawag sa telepono. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nakakapagpanatag. Ito ay parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Alam niyang nagpaplano si Isabel, naghihintay ng tamang tiyempo para sa susunod nitong pag-atake. Sa gitna ng pag-aalalang ito, may isa pang pagbabago na nagsimulang mapansin ni Lian, isang pagbabagong nagmumula sa kanyang sariling katawan. Nagsimula ito sa simpleng pagkahilo tuwing umaga. Isinisi niya ito sa pagod at stress. Pagkatapos ay ang pagiging sensitibo niya sa mga amoy. Ang dating paborito niyang amoy ng sinaing ay nagiging dahilan ng kanyang pagduduwal. Ang pabango ni Miguel na dating nagpapakalma sa kanya ay tila masyadong matapang na ngayon. "Baka may trangkaso ka lang, anak," sabi ng kanyang ama isang araw, napapansin ang kanyang pamumutla. Ngunit ng isang umaga ay halos himatayin siya habang naghahanda ng almusal. Alam niyang hindi na niya ito maaaring ipagwalang bahala. Kinahapunan pagkatapos ng trabaho, dumaan siya sa isang butika na malayo sa kanilang lugar. Bumili siya ng pregnancy test kit, itinago ito sa pinakailalim ng kanyang bag na para bang isang kontrabando. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at nanginginig. Sa bahay hinintay niyang makatulog ang lahat. Sa katahimikan ng hating gabi, pumasok siya sa banyo. Ang bawat galaw niya ay mabagal, ang bawat paghinga ay mababaw. Sinunod niya ang instruksyon sa kahon, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pagkatapos ang paghihintay, ang 3 minuto na yon ay parang isang walang hanggan. Nakaupo siya sa sahig ng banyo, nakatingin sa maliit na plastic stick na yon na para bang yon ang huhusga sa kanyang buong kinabukasan. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. 2 linya, malinaw, walang duda. 2 linya, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Nanatili lang siyang nakatulala, hawak ang katibayan ng isang buhay na nabubuo sa loob niya. Isang buhay na bunga ng isang halik ng isang sandali, ng kahinaan ng isang pag-ibig na hindi pa nga nila lubusang naaamin sa isa't isa. Ang isip niya ay naglakbay, paano na ang dialysis ni nanay, ang pag-aaral ng mga bata, ang trabaho niya, at higit sa lahat, si Miguel. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ito tatanggapin? Ang isang mayamang lalaki na tulad niya, handa ba siya para sa ganitong responsibilidad? O baka isipin nitong isa itong patibong na ginawa niya ito para itali siya? Ang mga tanong ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Kinabukasan tinawagan niya si Miguel. Sinabi niyang kailangan nilang mag-usap. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan sa Alabang, malayo sa mga matang mapanghusga. Nang dumating si Miguel, agad niyang napansin ang bigat sa mga mata ni Lian. May problema ba, tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lian. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na kahon ng pregnancy test at dahan-dahang inilapag sa mesa. Tinitigan ito ni Miguel.
Sa una ay pagkalito, pagkatapos ay pag-unawa at pagkatapos ay isang ekspresyong hindi mabasa ni Lian. Napatitig siya sa kahon nang matagal na para bang sinusubukang intindihin ang kahulugan ng dalawang linyang iyon. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom sa puso ni Lian. Ito na ang sandaling iiwan siya nito. Ngunit nang sa wakas ay mag-angat ng tingin si Miguel, ang nakita ni Lian sa kanyang mga mata ay hindi galit o pagkadismaya. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang pinaghalong gulat, takot at isang kislap ng tuwa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Lian sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang hawak niya ay mahigpit. Lian, sabi niya sa wakas, ang boses ay bahagyang paos. Sigurado ka ba? Tumango si Lian, hindi makapagsalita. Ang lalamunan ay tila may bumabara. Tumingin muli si Miguel sa kahon, pagkatapos ay sa tiyan ni Lian at pagkatapos ay sa mga mata nito. Isang mabagal na ngiti ang unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang nangiti ng pagyayabang, kundi isang nangiting puno ng pagkamangha. Magkakaanak tayo, bulong niya na para bang sinasabi niya ito mas para sa kanyang sarili kaysa kay Lian. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Lian ay bumagsak na. Hindi luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Hindi ka galit, tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi mo iniisip na ano putol ni Miguel ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kamay ni Lian. Natinrap mo ako, Lian, kilala kita. Alam ko kung sino ka. Huminga siya. Nang malalim ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng katapatan. Hindi ito problema. Hindi ito pagkakamali. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lian at sinabi ang mga salitang babago sa lahat. Ito ang pamilya natin. Ang mga salitang iyon, pamilya natin, ay parang isang balsamong humilom sa lahat ng takot at pag-aalinlangan sa puso ni Lian. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya nag-iisa, ngunit ang kanilang pribadong sandali ng pag-asa ay hindi para sa kanila lamang. Sa kabilang panig ng Maynila, sa isang marangyang opisina, si Isabel Suarez ay nakatitig sa kanyang laptop. Ang kanyang pinsan na si Ramon, ang taong pinagkakatiwalaan ni Miguel sa kumpanya, ay kabibigay lang sa kanya ng isang impormasyon na nakuha nito mula sa isang tsismosang kasambahay sa mansyon. Isang impormasyon tungkol sa madalas na pagkahilo ni Lian at sa biglaang pag-alis nito para makipagkita kay Miguel. Buntis ang basura, sabi ni Isabel sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at panibugho. Akala niya dahil diyan nakasisiguro na siya. Akala niya matatalo niya ako. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Hello, dito sa Manila Expose, sabi niya, sa matamis ngunit makamandag na boses. Mayroon akong isang istorya para sa inyo. Isang istorya na siguradong magpapasabog sa alta sosyedad. Tungkol ito sa pinakasikat na CEO sa bansa, si Miguel Imperial, at ang kanyang kasambahay. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, ang kanyang buntis na kasambahay. Habang sina Miguel at Lian ay magkahawak kamay sa kapihan, pinaplano ang isang kinabukasang hindi nila inaasahan. Hindi nila alam na isang bomba ang inihahanda para sa kanila. Isang bomba na yayanig, hindi lang sa kanilang dalawa, kundi sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Ang balita ng isang bagong buhay ay siya ring magiging mitya ng isang malaking eskandalo na susubok sa tatag ng kanilang pag-ibig sa paraang hindi pa nila nararanasan kailanman. Ang bagyo ay paparating na. Ang bomba ay sumabog kinaumagahan. Ang CEO at ang katulong, isang lihim na pag-iibigan na bunyag. Iyon ang headline na bumulaga sa lahat. Isang sikat na entertainment blog, ang Manila Expose, ang unang naglabas nito. Ang artikulo ay detalyado at malisyoso. Isinalaysay nito ang isang kwentong tila galing sa isang murang nobela, ang mayamang amo
na naakit sa kanyang hamak na kasambahay. Ang kasambahay na ginamit ang kanyang katawan para umangat sa buhay at ang isang hindi inaasahang pagbubuntis na siyang magiging susi sa kayamanan. Wala itong pangalan, ngunit ang mga description ay malinaw, isang tanyag na CEO ng Imperial Group of Companies na nagngangalang MI at isang kasambahay na nagmula sa Laguna na kamakailan lang ay umalis sa mansyon. Sa loob lang ng ilang oras, ang kwento ay kumalat na parang apoy. Kinuha ito ng ibang mga news outlet, pinagpiestahan sa social media at naging pangunahing usapan mula sa mga kapihan hanggang sa mga palengke. Ang kanilang pribadong buhay ay biglang naging isang pampublikong sirko. Para kay Lian, ang mundo ay gumuho. Nalaman niya ang balita mula sa isang kapitbahay na ipinakita sa kanya ang post sa Facebook. Ang kanyang larawan, isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang social media account, ay nakakalat na katabi ng isang makisig na corporate photo ni Miguel. Gold digger, ang kapal ng mukha, ginamit ang bata para yumaman. Kawawang Miguel Imperial na trap ng isang oportunista. Ang mga komento ay parang libu-libong kutsilyong sabay-sabay na sumasaksak sa kanyang puso. Pinatay niya ang kanyang telepono, ngunit hindi niya mapigilan ang mga bulungan. Nang lumabas siya para bumili ng tinapay, ang mga tingin ng kanyang mga kapitbahay ay iba na. Ang dating pakikipagkapwa ay napalitan ng mapanuring mga titig at pabulong na tsismisan. Narinig niya ang isang grupo ng mga babae sa tindahan. Ayan na yung katulong na nabuntis ng milyonaryo, sabi ng isa, sapat na malakas para marinig niya. Napatakbo siya pabalik sa bahay, ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang sarili, nanginginig. Hindi ito ang pinangarap niya. Ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng pag-asa ay siya ngayong sanhi ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang gulo ay umabot hanggang sa eskwelahan. Sinabi ng mami ko, "Pokpok daw ang tita mo." Sigaw ng isang batang babae kay Maya habang naglalaro ito. Umuwing umiiyak si Maya. Hindi maintindihan ang ibig sabihin ng salita. Ngunit alam niyang masakit ito. Si Leo naman ay mas naging palaaway nang tuksuhin siya ng isang kaklase na anak ng katulong na mukhang pera. Hindi siya nagdalawang isip na suntukin ito. Ipinatawag si Lian sa principal's office. Habang kinakausap siya ng principal tungkol sa tamang paggabay, ang tanging gusto ni Lian ay sumigaw. Paano niya gagabayan ang mga bata kung ang buong mundo ay hinuhusgahan sila? Samantala, si Miguel ay nasa gitna ng kanyang sariling impyerno. Ang balita ay nagdulot ng malaking dagok sa Imperial Group. Ang kanilang stock prices ay bumagsak. Ang mga miyembro ng board ay nagpanik. Ipinatawag siya sa isang emergency meeting. "Miguel, ano ito?" tanong ng isang matandang board member. Iwinawasiwas ang isang kopya ng artikulo. "Ang personal mong buhay ay sinisira ang reputasyon ng kumpanya. Ito ay paninira," mariing sabi ni Miguel. "At wala itong kinalaman sa aking kakayahan bilang CEO." Talaga sarkastikong sabi ng isa pa. "Ang ating mga kliyente ay tumatawag. Ang mga investor ay nag-aalinlangan. Ang imahe natin ay nasisira. Kailangan mong ayusin ito. Itanggi mo. Sabihin mong hindi totoo. O kung totoo man, lumayo ka sa babaeng yan hanggat hindi humuhupa ang issue." Tumayo si Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hindi ko itatanggi ang babaeng mahal ko at ang magiging anak namin. Kung ang reputasyon ng kumpanyang ito ay nakasalalay sa pagiging duwag at mapanghusga, marahil ay hindi na ito ang kumpanyang nais kong pamunuan." Nilisan niya ang meeting room, iniwan ang mga miyembro ng board na natigilan. Ngunit alam niyang hindi doon magtatapos ang laban. Ang pinakamasaklap na sandali ay nangyari kinagabihan. Nagpunta si Miguel sa bahay ni Lian. Paparating pa lang siya, isang grupo na ng mga reporter at chismosong vloggers ang nakaabang sa kanto. Nag-flash ang mga kamera. Nagkagulo sila. "Mr. Imperial, totoo po ba ang balita? Ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon na isa siyang gold digger?"
Pananagutan niyo po ba ang bata? Hindi sila pinansin ni Miguel. Naglakad siya ng mabilis patungo sa bahay ni Lian. Sa loob nadatnan niya si Lian na nakaupo sa dilim, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Lian, tawag niya. Nag-angat ng tingin si Lian, ang mga mata ay namumugto at walang buhay. Umalis ka na, Miguel, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ako aalis, sabi niya lumalapit. Umalis ka na, sigaw niya tumatayo. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang buhay namin. Ang tahimik naming buhay ginawa mong isang sirko. Ang mga anak ko pinagtatawanan sa eskwela. Ang mga magulang ko hindi makalabas ng bahay sa hiya. Ito ba ang pagmamahal na sinasabi mo? Pagmamahal ba ang sirain ang lahat ng meron ako? Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ni Miguel. Alam niyang hindi galit ang nagsasalita, kundi sakit. Lian, lalagpasan natin to. Paano, tanong niya, ang boses ay basag na. Hindi ako katulad mo, Miguel. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ko kayang mabuhay na hinuhusgahan ng lahat. Hindi ko kayang makita ang mga anak ko na nasasaktan dahil sa akin. Kung mahal mo talaga ako, kung mahal mo talaga kami, layuan mo kami. Ang hiling na yon, ang siyang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Miguel. Ang babaeng ipinaglalaban niya ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya palayo, hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa labis na pag-ibig at pagnanais na protektahan ng kanyang pamilya. Ang kanilang relasyon ay nasa bingit ng pagkasira, hindi dahil sa mga kaaway nila, kundi dahil sa bigat ng mundong kanilang ginagalawan. Sa gitna ng unos, natagpuan nila ang kanilang sarili na basang-basa at giniginaw, hindi sigurado kung meron pa bang masisilungan. Ang mga salita ni Lian, layuan mo kami, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Miguel na parang isang walang katapusang parusa. Sa mga sumunod na araw, binigyan niya ito ng espasyo. Hindi na siya nagpunta sa bahay nito, ngunit hindi ibig sabihin ay sumuko na siya. Mula sa malayo patuloy siyang kumikilos. Nagpadala siya ng mga grocery sa pamamagitan ng isang delivery service para hindi na kailanganin ni Lian na lumabas. Nakipag-usap siya sa prinsipal ng eskwelahan ni Leo at Maya para tiyakin ang kanilang kaligtasan. Bawat galaw niya ay tahimik, isang pagpapakita ng pag-aalaga na hindi nangangailangan ng presensya. Ngunit habang sinusubukan niyang protektahan si Lian mula sa labas, hindi niya alam na ang pinakamalaking banta ay nasa loob na mismo ng kanyang kumpanya, isang ahas na matagal na niyang inalagaan. Si Ramon, ang pinsan ni Isabel, ay perpekto sa kanyang pagpapanggap. Siya ang isa sa mga unang lumapit kay Miguel para magpakita ng suporta. Huwag kang mag-alala, Migs, sabi niya, tinatapik ang balikat nito. Isang chismis lang yan, lilipas din. Nandito kami sa likod mo. Ngunit sa likod ng mga salitang yon ay isang masusing plano ng pagtataksil. Sa utos ni Isabel, ginamit ni Ramon ang kanyang access sa mga sensitibong dokumento at sistema ng kumpanya. Dahan-dahan nagsimula siyang gumawa ng mga pekeng transaksyon, naglilipat ng maliliit na halaga sa mga ghost account para hindi mahalata. Gumawa siya ng mga pekeng invoice mula sa mga non-existent na supplier. At ang pinakatuso sa lahat, ginamit niya ang digital signature ni Miguel na may access siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaan nito para aprubahan ang lahat ng ito. Ang plano ay simple, sirain si Miguel hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa professional. Tanggalin sa kanya ang lahat, ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang yaman, hanggang sa wala nang matira para sa kanya at sa babaeng basura na pinili niya. Ang pagkakataon ay dumating isang Lunes ng umaga. Nagpatawag ng isa pang emergency board meeting. Sa pagkakataong ito, hindi na chismis ang kanilang dala. Isang internal audit ang nagbunyag ng mga financial anomalies. Pumasok si Miguel sa conference room na walang kamalay-malay. Inaasahan niya ang isa na namang sermon tungkol sa kanyang personal na buhay. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mga seryosong muka at isang makapal na folder na inilapag sa harap niya. Ano to, tanong niya. Pagnanakaw, Miguel, sabi ng chairman ng board,
Ang boses ay malamig na parang yelo. Milyon-milyong piso na ninakaw mula sa kumpanya. At lahat ng dokumento, lahat ay may pirma mo. Binuklat ni Miguel ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Mga transaksyon na hindi niya naaalalang ginawa. Mga kontratang hindi niya kailanman nakita. At sa bawat pahina na roon ang kanyang pirma, perpekto at hindi maikakaila. Hindi ako to, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi makapaniwalang galit. May nag-frame sa akin, tumingin siya sa paligid, hinahanap si Ramon, ang kanyang kanang kamay. Ngunit wala ito sa silid. Si Ramon, ang huling nag-access sa mga files na ito, sabi ng isang auditor. Ngunit nag-file siya ng biglaang pagbibitiw noong Biyernes. Hindi na namin siya makontak. Doon naunawaan ni Miguel ang lahat. Ang pagsuporta ni Ramon, ang pagiging malapit nito, lahat ay isang pagpapanggap. Siya ay isang ahas, isang taksil. Si Isabel bulong niya. Gawa ito ni Isabel, ngunit wala siyang pruweba. Ang lahat ng ebidensya, ang mga dokumento, ang mga digital trail, ay lahat tumuturo sa iisang tao, si Miguel Imperial. Ang desisyon ng board ay mabilis at walang awa. Habang iniimbestigahan ito, suspendido ka sa lahat ng iyong tungkulin bilang CEO epektibo, kaagad deklara ng chairman. Para kay Miguel, mas masakit pa ito kaysa sa mga headline. Ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama, ang kumpanyang inilaan niya ng kanyang buong buhay, ay kinuha sa kanya dahil sa isang kasinungalingan. Lumabas siya ng gusali na parang isang multo. Hindi pinapansin ang mga bulungan ng mga empleyado. Nawala sa kanya ang lahat. Nalaman ni Lian ang balita sa TV. CEO ng Imperial Group, inaayos sa malawakang fraud case. Nakita niya ang video ni Miguel na papalabas ng opisina, ang muka ay blanko. Ngunit ang mga mata ay sumisigaw ng pagkakanulo. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang sariling sakit at takot. Ang tanging nakita niya ay ang lalaking mahal niya na ngayon ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay mag-isa at winasak ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang pag-ibig niya ay hindi na isang tanong ng kahihiyan o takot. Ito ay naging isang sigaw ng katarungan. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng isang reporter, isang batang babaeng reporter na minsan ay sumulat ng isang artikulo tungkol sa kanya na kahit papaano ay may bahid ng patas na pagtingin. "Hello, Miss Cruz," sabi ni Lian sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. "Ako po si Liana Reyes. Gusto ko pong magsalita. Gusto kong sabihin sa lahat ang totoo." Kinagabihan sa isang maliit at pribadong studio, umupo si Lian sa harap ng kamera. Walang makeup, nakasuot lang ng simpleng blusa. Ang tanging palamuti niya ay ang tapang sa kanyang mga mata at ang maliit na umbok sa kanyang tiyan. "Hindi po ako isang gold digger," simula niya nakatingin ng diretso sa lente. At si Miguel Imperial ay hindi isang magnanakaw. Isinalaysay niya ang lahat. Kung paano sila nagsimula. Kung paano niya nakita ang kabutihan sa likod ng pagiging seryoso ni Miguel. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabel, ang pagbisita nito sa kanilang bahay, ang pagbabanta. Hindi niya direktang inakusahan si Isabel ng pagnanakaw, ngunit malinaw na ipininta niya ang isang larawan ng isang babaeng desperadong sirain sila. "Hinuhusgahan ninyo siya dahil sa akin," patuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. "Hinuhusgahan ninyo siya dahil umibig siya sa isang taong hindi niya ka-level sa buhay. Pero ang pag-ibig na yon ang nagpapatunay na hindi siya masamang tao. Dahil ang isang taong may kakayahang magmahal ng ganito katotoo ay hindi kailanman magiging isang magnanakaw. Inaalis nila sa kanya ang lahat. Pagtatapos niya ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan. Pero may isang bagay silang hindi makukuha sa kanya, ang katotohanan. At ako ang kanyang katotohanan. Ang interview ay umere ng gabing iyon.
para itong isang malakas na kulog na yumanig sa lahat. Hindi ito isang pagtatanggol na galing sa isang magaling na abogado. Ito ay isang pagtatanggol na galing sa puso. Isang testimonya ng isang babaeng handang isugal ang lahat para sa lalaking mahal niya. Napanood ni Miguel ang interview mula sa kanyang penthouse mag-isa. Sa bawat salita ni Lian, nararamdaman niyang ang mga pader na gumuho sa paligid niya ay unti-unting naitatayo muli, hindi ng semento kundi ng pag-ibig at pag-asa. Ang taksil ay maaring nagtagumpay sa pagsira sa kanyang pangalan, ngunit nabigo ito sa isang bagay. Nabigo itong sirain ang pinakamahalagang bagay na mayroon si Miguel ngayon, ang pag-ibig ng isang babaeng handang labanan ang buong mundo para sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. Ang interview ni Lian ay sumabog sa social media na parang isang wildfire. Ang hashtag na "Ako ang katotohanan ni Miguel" ay mabilis na naging trending. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang opinyon ng publiko ay nagsimulang mahati. Ang dating iisang tono ng pagkondena kay Miguel ay napalitan ng mga tanong at pagdududa. Paano kung nagsasabi nga siya ng totoo? Nakakaawa si Lian. Ramdam mo yung sakit niya. May punto siya. Bakit gagawa ng fraud si Miguel sobrang yaman na niya? Parang may mali. Ang kwento ay hindi na lang tungkol sa isang CEO na magnanakaw. Naging kwento ito ng isang pag-iibigang sinusubok, isang David laban kay Goliath, kung saan si Lian ang David na may hawak na tirador ng katotohanan. Ang epekto nito ay agad na naramdaman dahil sa biglang pagbabago ng sentimiento ng publiko at sa bigat ng mga pahiwatig ni Lian tungkol kay Isabel, napilitan ng mga abogado ni Miguel na kumilos ng mas agresibo. Nag-hire sila ng isang team ng mga forensic IT expert para busisiin ang mga server ng kumpanya, hindi lang para sa mga dokumento, kundi para sa mga bakas na maaaring iniwan ng tunay na salarin. Samantala, si Isabel Suarez ay nangingit-ngit sa galit sa kanyang opisina. Pinapanood niya ang interview ni Lian nang paulit-ulit sa isang malaking screen. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Ang basura, sigaw niya ibinabato, ang isang babasaging paperweight sa pader. Sino siya para labanan ako, isang hamak na katulong? Paano niya nagawang paikutin ang lahat? Ang kanyang plano ay perpekto. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang bagay, ang tapang ni Lian. Akala niya ay magtatago ito sa takot. Akala niya ay ito ang unang susuko. Nagkamali siya. Ramon, tinawagan niya ang kanyang pinsan. Nasaan ka na? Ayusin mo to. Gumawa ka ng paraan. Wala na akong magagawa. Bel, sagot ni Ramon. Mula sa kabilang linya ang boses ay puno ng takot. Mainit na sila sa akin. Kailangan ko nang umalis ng bansa. Tapos na to. Hindi pa to. Tapos hanggat hindi ko sinasabi, sigaw ni Isabel bago ibaba ang telepono. Kung hindi na niya kayang sirain si Miguel sa kanyang propesyon, sisirain niya ito sa paraang mas masakit. Sisirain niya ang pundasyon ng pag-ibig nito. Sisirain niya si Lian. Makalipas ang 2 araw habang ang investigasyon ay puspusan, dumating ang balitang hinihintay ni na Miguel. Natagpuan ng mga IT expert ang isang backdoor sa sistema. Isang nakatagong email account na ginamit ni Ramon para makipag-ugnayan sa isang pekeng kumpanya sa Cayman Islands kung saan inilipat ang pera. At sa mga na-recover na deleted emails, natagpuan nila ang isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit bilang benefactor Isabel. Hindi pa ito sapat na ebidensya para kasuhan si Isabel, ngunit sapat na ito para linisin ang pangalan ni Miguel. Ang balita ng pagiging inosente ni Miguel ay mabilis na kumalat. Ang board of directors sa sobrang kahihiyan ay nag-public apologize at inalok muli sa kanya ang posisyon. Ngunit tinanggihan ito ni Miguel. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Ang unang ginawa niya ay puntahan si Lian. Nadatnan niya ito sa kanilang bakuran, dinidiligan ang mga halaman. Nang makita siya nito, isang nangiti. Ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting pagod
ngunit puno ng tagumpay. Walang salitang namutawi. Lumapit si Miguel, hinawakan ng kanyang muka at hinalikan siya. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng paghanga, at ng isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. Tapos na bulong ni Miguel. Napatunayan na. Alam ko, sagot ni Lian. Kahit kailan hindi ako nagduda. Ngunit habang sila ay nasa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang reporter ang tumawag sa cellphone ni Miguel. Mr. Imperial, kailangan ninyong makita ito. Nagpatawag ng press conference si Miss Isabel Suarez. Ngayon na. Ang kanilang kaligayahan ay biglang naputol. Isang masamang premonisyon ang gumapang sa kanilang mga puso. Binuksan nila ang TV at doon sa live broadcast, nakita nila si Isabel nakaupo sa harap ng isang batalyon ng media. Ang muka ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may demonyong kislap. Nandito ako ngayon, simula ni Isabel, hindi para pag-usapan ang negosyo. Nandito ako para ibunyag ang isang mas malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na binuo ng babaeng nagpapanggap na biktima, si Liana Reyes. Natigilan sina Miguel at Lian. Pinaniwala niya tayong lahat na siya ay isang simpleng babae na umibig. Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Ngunit ang katotohanan, si Liana Reyes ay isang bihasang manloloko. Ang dalawang batang pinalalaki niya na ipinakilala niyang mga pamangkin ay hindi niya mga pamangkin. Huminto siya, hinahayaang mabitin sa ere ang kanyang mga salita. Ang mga batang yon, sabi niya, dahan-dahan, para sa mas matinding epekto ay kanyang sariling mga anak. Mga anak sa pagkadalaga sa isang lalaking hindi natin kilala. Itinago niya ito kay Miguel. Itinago niya ito sa ating lahat. Ang buong media room ay nagkagulo. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay nagsisigawan. Sa maliit na sala sa Laguna, ang mundo ni Lian ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kanyang pinakatatagong sikreto, ang kanyang pinakamadilim na bangungot, ngayon ay isinisigaw na sa buong mundo. Tumingin siya kay Miguel. Ang mukha nito ay isang maskara ng gulat, pagkalito at sakit. Nakita niya ang tanong sa mga mata nito, isang tanong na hindi nito kailangang bigkasin. Totoo ba? Ito na ang huling atake ni Isabel. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay isang pag-atake sa puso ng kanilang relasyon. Isang lason na idinisenyo para wasakin ang tiwala na siyang nag-iisang bagay na nagpatibay sa kanila. At sa katahimikan ng kanilang sala, sa gitna ng ingay ng telebisyon, naramdaman ni Lian na kailangan niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito haharapin ng mag-isa. Kailangan niyang sabihin kay Miguel ang buong masakit at nakakahiyang katotohanan. Ang tanong ay, pagkatapos nito, mananatili pa kaya si Miguel sa kanyang tabi? Ang ingay mula sa telebisyon ay tila isang malayong ugong na lang. Sa loob ng maliit na sala, ninalian ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang hindi nabibigkas na tanong na nakabitin sa hangin. Pinatay ni Miguel ang TV gamit ang remote at isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa silid. Hindi niya kailangang magtanong. Ang sagot ay nasa mga mata ni Lian. Ang mga matang yon na puno ng sakit na mas malalim pa kaysa sa kahihiyan ng eskandalo ay sapat ng kumpirmasyon. Dahan-dahan tumayo si Lian. Ang bawat galaw niya ay tila nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng isang taong pagod ng lumaban, ngunit alam na mayroon pa siyang huling giyerang kailangang tapusin. Sa kwarto tayo mag-usap, sabi niya sa mahinang boses, tumuturo sa kanyang maliit na silid. Ayokong marinig ng mga bata. Sumunod si Miguel. Ang paglalakad mula sa sala patungo sa kwarto na ilang hakbang lang ang layo ay parang 1 kilometrong paglalakbay sa isang minahan. Nang makapasok sila, isinara ni Lian ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Si Miguel naman
ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto na para bang hindi sigurado kung may karapatan pa siyang lumapit. Huminga ng malalim si Lian, inipon ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang katawan. Totoo, simula niya ang kanyang tingin ay nasa sahig. Anak ko, sina Leo at Maya. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang bahagyang pagtigas ng katawan ni Miguel. Ngunit hindi ito nagsalita. Hinintay lang siya. Pero hindi ito tulad ng iniisip mo, patuloy niya ang boses, ay nanginginig na. Hindi ito dahil sa kalandian o sa pagkakamali. Nag-angat siya ng tingin at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang purong takot at sakit na matagal na niyang itinatago. 5 taon na ang nakalipas, simula niya ang bawat salita ay tila isang pira-pirasong bubog na inilalabas niya mula sa kanyang lalamunan. Bago pa namatay si ate, bago pa na-aksidente si tatay. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na karinderya sa bayan. Gabi na, pauwi na ako. May isang grupo ng mga lalaking lasing. Sinubukan kong tumakbo. Napatigil siya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na para sa iskandalo, kundi para sa isang sugat na hindi pa kailanman naghilom. Pinagsamantalahan nila ako, Miguel. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng silid na parang isang bomba. Napatakip si Lian sa kanyang bibig, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa mga hikbi na matagal na niyang kinikimkim. Ang kahihiyan, ang sakit, ang dumi na naramdaman niya sa loob ng maraming taon, lahat ay bumuhos. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pagkalito sa mukha ni Miguel. Napalitan ito ng isang bagay na mas matindi, purong galit, hindi para kay Lian, kundi para sa mga taong gumawa nito sa kanya, at isang malalim nag-uumapaw na awa at pagmamahal. Sa 3 mabilis na hakbang, nasa harap na siya ni Lian. Lumuhod siya, hinawakan ang nanginginig nitong mga kamay. Shh, Lian! Tahan na, sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng lambing. Hindi ko sinabi kahit kanino, sabi ni Lian, sa pagitan ng mga hikbi, kahit kina nanay. Sobrang nakakahiya. Nandidiri ako sa sarili ko. Nung nalaman kong buntis ako, gusto ko nang mamatay. Pero hindi ko kaya. Nang ipanganak ko sila, patuloy niya si ate ang tumulong sa akin. Siya ang nagsabing aakuin niya. Sasabihin naming ampon niya sila. Para hindi ako masira, para hindi masira ang kinabukasan ko. Kaya lumaki sina Leo at Maya na ang kilala nilang ina ay ang ate ko. At ako lang ang kanilang tita Lian. Tumingala siya kay Miguel, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Kaya ako nagsinungaling sa'yo. Hindi dahil gusto kitang lokohin. Nagsinungaling ako dahil natakot ako. Natakot akong makita mo ako sa paraang nakikita ko ang sarili ko noon bilang isang bagay na madumi, sira. Umiling si Miguel, ang kanyang mga mata ay namumula na rin. Hindi mariin niyang sabi. Hinawakan niya ang pisngi nito, pinupunasan ng mga luha, gamit ang kanyang hinlalaki. Huwag na huwag mong sasabihin. Tumingin ka sa akin, Lian. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Lian. Walang dumi sa'yo, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng isang kombiksyon na tumagos sa kaluluwa ni Lian. Ikaw ang pinakamalinis, pinakamatapang na taong nakilala ko. Ang nangyari sa'yo ay hindi mo kasalanan. Kasalanan nila. At sina Leo at Maya, patuloy niya ang kanyang boses, ay bahagyang ngumingiti sa gitna ng sakit. Hindi sila bunga ng isang bangungot. Sila ang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, kayang sumibol ng buhay. Hindi sila anak ng mga yon. Sila ay anak mo. Ikaw lang. Huminto siya saglit at pagkatapos ay idinugtong ang mga salitang siyang tuluyang naghilom sa lahat ng sugat ni Lian. At ngayon, sila ay mga anak na natin. Ang mga salitang yon ang siyang tuluyang bumasag sa huling pader sa puso ni Lian. Napahagulhol siya, hindi na sa sakit, kundi sa purong ginhawa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Miguel
at umiyak ng umiyak. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Hinahayaan siyang malaman na sa wakas, ligtas na siya. Hindi ito pagpapatawad dahil walang kasalanang dapat patawarin. Ito ay pagtanggap. Isang pagtanggap na buo, walang kondisyon at walang hanggan. Ang pinakamasamang sandata ni Isabel, ang katotohanan, ay naging kanilang pinakamatibay na pananggalang. Nang sa wakas ay kumalma si Lian, tumingin siya kay Miguel. Paano ngayon, tanong niya. Ngayon, sabi ni Miguel tumatayo at hinihila si Lian para tumayo rin. Ngayon, ipapakita natin sa kanila kung ano ang tunay na pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Lian. Halika. Lumabas sila ng kwarto magkahawak kamay. Sa sala, ang mga bata na narinig, ang yakan ay nakatayo nang may pag-aalala. Lumuhod si Miguel at Lian sa harap ni Leo at Maya. May kailangan kaming sabihin sa inyo. Simula ni Lian ang kanyang boses ay kalmado na. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga anak. Ako ang tunay ninyong nanay. Ang mga bata ay nagtingin na nalilito. At ako, sabi naman ni Miguel, inilalagay ang kamay sa balikat ng dalawang bata. Simula ngayon ako na ang magiging tatay ninyo. Kung papayag kayo, hindi man nila lubusang naintindihan ang lahat na ramdaman ni Leo at Maya ang katotohanan at pagmamahal sa mga salitang yon. Niyakap nila si Lian at Miguel. Sa gitna ng sala, isang bagong pamilya, ang nabuo hindi mula sa dugo o sa batas, kundi mula sa mga pira-pirasong pusong pinagdugtong-dugtong ng pag-ibig at pagtanggap. Wala nang kailangang ipaliwanag sa mundo. Wala nang kailangang patunayan. Ang mahalaga ay ang katotohanang alam na nila sa loob ng kanilang tahanan. At ang katotohanang iyon ang siyang magpapagaling sa lahat. Hindi na nila pinansin ng media. Pagkatapos ng press conference ni Isabel, ang mundo ay naghintay sa kanilang sagot sa kanilang pagtanggi o pag-amin. Ngunit wala silang ibinigay. Sa halip nagpatuloy sila sa kanilang buhay, isang tahimik na pagdedeklara na ang opinyon ng iba ay wala ng kapangyarihan sa kanila. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang eskandalo. Ang atake ni Isabel ay naging isang panis na balita dahil walang reaksyon mula kina Miguel at Lian na walan ng interes ang publiko at naghahanap ng ibang kwentong pagpipiestahan. Ang tanging epekto ng kanyang huling pag-atake ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang sariling imahe. Nakita siya ng mga tao, hindi bilang isang tagapagtanggol ng moralidad, kundi bilang isang babaeng desperada at puno ng galit. Sa huli siya ang natalo sa sarili niyang laro. Samantala, isang bagong uri ng himig ang nagsimulang mabuo sa tahanan ni Lian. Ang pag-amin sa katotohanan ay parang isang malaking batong natanggal sa kanilang mga dibdib. Sina Leo at Maya sa kanilang murang isipan ay unti-unting tinanggap ang bagong katotohanan. Ang kanilang tita Lian ay naging mama, isang salitang matamis at puno ng pagmamahal. Si Tito Miguel ay naging papa, isang presensyang nagbibigay ng seguridad at saya. Ang dating maliit na bahay sa eskinita ay naging masikip hindi dahil sa kakulangan ng espasyo, kundi dahil sa labis na pagmamahal. Ang bahay na ipinapatayo ni Miguel sa labas ng syudad ay mabilis na natapos. Hindi ito isang mansyon na tulad ng dati niyang tinitirhan. Ito ay isang malaki, ngunit simpleng bahay na may malawak na hardin, mga bintanang salamin na nagpapasok sa liwanag ng araw at sapat na mga silid para sa kanilang lumalaking pamilya. Bawat sulok nito ay idinisenyo hindi para sa karangyaan, kundi para sa kapayapaan. Ang araw ng kanilang paglipat ay isang selebrasyon. Tumulong ang lahat. Ang ama ni Lian, mula sa kanyang wheelchair, ay nagbibigay ng mga direksyon. Si Miguel at ang ilang kaibigan ay nagbubuhat ng mga gamit. Si Lian, na malaki na ang tiyan, ay nag-aayos ng mga mas maliliit na bagay, habang sina Leo at Maya ay tumatakbo sa malawak na damuhan ang kanilang mga tawa
ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang ina ni Lian na nakaupo sa isang silya sa ilalim ng puno ng mangga ay may ngiti sa mga labi, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ng lahat. Sa unang gabi nila, sa bagong bahay naglatag sila ng kumot sa sala at doon kumain ng pizza at soft drinks. Walang magarbong hapunan, walang mga kubyertos na pilak. Tanging sila magkakasama sa sahig nagtatawanan. Mas masarap pa ito sa lahat ng steak na natikman ko, sabi ni Miguel habang kumakagat sa pizza, nakatingin kay Lian ng may pagmamahal. Dahil ito ay pagkain ng isang pamilya, sagot ni Lian, hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan. Ilang linggo pagkatapos nilang lumipat isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa hardin, biglang naramdaman ni Lian ang isang matinding sakit. Miguel sigaw niya, walang pagpapanik. Ang lahat ay tila kalmado at handa. Binuhat siya ni Miguel papunta sa sasakyan habang ang kanyang ama ay tumatawag sa doktor. Sina Leo at Maya naman ay niyakap ang kanilang lola, puno ng pananabik. Sa ospital, pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay, isang pagod, ngunit masayang doktor ang lumabas. Congratulations, Mr. Imperial, sabi ng doktor na may malapad ng ngiti. You have a healthy baby boy and a healthy baby girl. Natigilan si Miguel, ano po and? Kambal, sabi ng doktor tumatawa. Surprise! Ang isa ay nagtatago sa likod ng kapatid niya sa lahat ng ultrasound. Isang mahiyain na prinsesa. Ang gulat ni Miguel ay napalitan ng isang tawang hindi niya mapigilan, isang tawang malakas, totoo at puno ng lubos na kaligayahan. Sa lahat ng mga sorpresa at pagsubok na kanilang pinagdaanan ng buhay, ay may huli pang handog para sa kanila. Nang sa wakas, ay pinapasok siya sa recovery room, nakita niya si Lian pagod, ngunit nagliliwanag. Sa magkabilang braso niya ay may dalawang maliliit na bundle. Isang lalaki, isang babae. Lumapit si Miguel, ang mga luha ay malayang tumutulos sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang ulo ng isang sanggol, pagkatapos ay ang isa pa. Sila ay perpekto. Akala ko tapos na ang lahat ng drama biro ni Lian, ang boses ay mahina. Mukhang ang buhay ay may mas magandang script na inihanda para sa atin, sagot ni Miguel, hinahalikan ang noo ni Lian. Ang eksena sa huli ay simple, ngunit perpekto. Isang maaraw na linggo, ilang buwan ang nakalipas. Sa hardin ng kanilang bagong tahanan, isang maliit na salo-salo ang nagaganap. Si Miguel na nakasuot lang ng t-shirt at shorts ay nag-iihaw ng barbecue. Si Lian, na karga-karga ang isa sa kambal, ay nakikipagtawanan sa kanyang ina. Ang ama niya ay masayang nakikipaglaro ng chess kay Leo. Si Maya naman ay tinutulungang pakainin ng isa pang sanggol sa kanyang high chair. Wala nang mga anino ng nakaraan, wala nang takot sa hinaharap. Ang mga headline ay matagal nang nakalimutan. Ang mga sugat ay naghilom na nag-iwan ng mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang katatagan. Hindi na siya si Miguel Imperial, ang bilyonaryong CEO. At hindi na rin siya si Liana Reyes, ang kaawa-awang kasambahay. Sila ay si Miguel at Lian, isang ama at isang ina. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, pagpapatawad at isang pag-ibig na nahanap ang tahanan nito hindi sa isang mansyon kundi sa kapayapaan ng puso ng isa't isa. Tumingin si Miguel mula sa ihawan at ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Lian sa kabilang dulo ng hardin. Nagangitian sila. Isang ngiti na nagsasabi ng lahat. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang unos, sila ay nakauwi na.